National Earthquake Drill sabay-sabay na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ivy? Chris, sa isang daycare center na napili ng Vigan City Government, isagawa ang earthquake drill kung saan nakibahagi ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Duck, cover, and hold. Alamin ang evacuation areas o open space sa lugar o yung mga malayo sa gusali. Ito ang karaniwang eksena at sistema sa mga earthquake drill na hindi dapat nalilimot ayon sa Vigan City RRMC kapag tumama na ang lindol. Mahalaga raw ang presence of mind sa halip na magpanik. Ang tsunami ang maituturing the big one sa Ilocos Sur ayon sa FIVOX dahil isa itong coastal province. Kaya sa halip na magpanik, dapat alamin ang galaw ng lindol. Kapag vertical o patalbog at mabilis na horizontal o tila idinuduyan, ibig sabihin malapit ang source o epicenter ng lindol. Kapag malakas naman ang galaw at patungong dagat, ibig sabihin nasa dagat ang epicenter. Payo rito ng awtoridad lalo sa mga nakatira sa coastal areas. Lumikas na agad dahil kapag mababaw ang depth, posibleng magkaroon ng tsunami. Hindi rin daw ligtas sa upland areas dahil sa mga pagguho ng lupa. Matatanda noong July 27, 2022, tumama ang magnitude 7 na lindol sa Ilocos Region na sinundan noong October 25, 2022 ng 5.2 magnitude earthquake. Dahil sa mga insidenteng ito, patuloy ang monthly earthquake drill sa ilang eskwelahan sa lalawigan. Patuloy rin ang pag-aaral sa pagpapatibay ng mga century-old structures ng Ilocos Region na pinakanapuruhan sa mga nangyaring lindol. Chris, wala pang teknolohiya o instrumento na kayang i-forecast o i-predict ang lindol kahit pa sa mga first world country. Ang maaari lang makita ay ang mga fault na maaari mag-generate ng lindol kaya't mahalaga ang safety tips kapag tumama ang lindol. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon.